Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat nagsisimba dahil tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong nakaraang Lunes, ang ating simbahan po ay nakatanggap ng isang pambihirang biyaya. Nagpunta po rito ang halos 70 obispo ng Pilipinas upang samahan tayo sa maringal na pagkilala sa simbahan na ito bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At nakakatuwa po yun, no? Na nagsama-sama nga, mga obispo, pare, deboto, sama-sama tayo. Opo, kahit hindi na ibigay yung titulong yun, matagal ng dambana ang ating simbahan. Ngunit, ang pagpunta ng mga obispo ay pagkilala sa marubdob na debosyon ng mga deboto at sa nag-uumapaw na himala, biyaya at awa na nanggagaling sa ating mahal na poon. Kaya nga sabi ng ibang deboto, Pader, para tayong nasa langit, ang daming obispo, ang daming tao, 2:00 yun. Nung una nga, sabi ko, may magsimba kaya? Kasi hindi yun yung regular na oras ng ating misa. Pero nakita natin ang agos ng mga deboto. At ito ang mga tunay na deboto. Hindi lang tayo tuwing piyesta nagdedebosyon, kundi lalo tigit, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga, sabi ko nga nung Lunes, kayong mga deboto, kayong mga namamanata, kayo po ang kayamanan ng simbahan ng Quiapo. Kaya palakpakan naman natin ng bawat isa ang mga deboto ng Pong Nazareno. Sabi ko nga po noon, ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Hindi ho ba't ito ang ipinapakita natin? Ipinapakita ninyo? Mistulang bahay na ninyo ang simbahan ng Quiapo. Minsan, kaming mga pare, hindi na namin matukoy, Biyernes ba, Linggo ba, o anong araw, kasi parang pare-pareho ang agos ng tao. Ang dami nyo pa rin. Bakit ba kayo balik ng balik dito? Bakit ba kayo punta ng punta dito? Dahil natitiyak ko, gusto nyong makita ang Nazareno. Gusto nyong makausap si Jesus. Gusto nyong mapakinggan kayo ni Jesus. Hindi ba't parang ganun din yung ebanghelyo natin ngayon? Dagsa daw ang tao, parang Quiapo. Dahil nung nabalitaan nila ang mga himala ni Jesus, yung mga mababuti niyang gawa, pinupuntahan siya, hinahanap siya. Di ba yun ang ginagawa natin ngayon? Nagpupunta kayo, hinahanap nyo si Jesus, gusto nyong makita si Jesus. Kaya nga di ba nung piyesta, anong hiyaw natin? Ibig po naming makita si Jesus. Pero pansinin po ninyo mga kapatid, sabi sa ebanghelyo, ang daming taong naghahanap kay Jesus. Pero kung nakinig kayong maigi, nakita ba nilang lahat si Jesus? Sino ang talagang nakatagpo kay Jesus? Sabi sa ebanghelyo,
si Simon at ang mga kasama niya ang nakahanap sa kanya. Biruin niyo yun, ang dami-daming tao, pero hindi silang lahat nakatagpo kay Jesus. Si Simon at ang mga alagad. Bakit? Bakit kaya? Bakit nahanap siya ni Simon at ng ibang mga alagad? Sapagkat kaibigan sila ni Jesus. Kakilala nila si Jesus. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Ang dami-daming tao ngayon, ang dami-daming naghahanap kay Jesus, pero may tip ang ebanghelyo. Ang makakakita lang sa kanya, ang mga kaibigan niya. Sabihin nga natin, kaibigan ako ni Jesus Nazareno. Naku, mahina. Hindi nyo makikita si Jesus Nazareno. Ayaw nyo sabihin kaibigan nyo siya. Tandaan nyo, madaming tao, pero ang makakatagpo lang sa kanya, ang mga kaibigan niya. Ulitin nga natin, kaibigan ako ni Jesus Nazareno. At sino nga ba ang tunay na kaibigan? Ang tunay na kaibigan ay yung nakakakilala sa iyo. Di po ba? Maraming pwede magsabing, kaibigan mo ako. Pero kaya ka lang kinakaibigan niya kasi nanglilibre ka lagi nagpapautang ka. No? Kaya ka lang naman kinakaibigan niya kasi sikat ka. Gusto niya, pagkaibigan ko sikat, sikat din ako. Kaya kita kaibigan kasi may kailangan ako Pero ang tunay na kaibigan, kakilala. Kaya't ang tanong, kakilala ba natin talaga si Jesus Nazareno? Dahil ang tunay na nakakakilala, ang siyang makakakita. Ulitin ko po, ang tunay na nakakakilala, ang siyang makakakita. Naalala ko po tuloy nung nasa seminaryo kami, minsan may mga biglaang bisita, lalo na ang mga magulang namin. At kapag biglang dumalaw, alam niyo po, malaki ang seminaryo namin, ang hirap hanapin, wala pang mga cellphone, wala kaming paging system. Kaya pag dumating yung magulang, sasabihin lang namin, hahanapin po namin ng anak nyo. Ang hirap. Isang ektarya po at ang daming building sa seminaryo. Ang nakakatagpo ay yung may kakilala. Kaya minsan tatanungin, anak nyo po ba ito? Mahilig yan maglaro. Malamang nasa basketball court yan. Doon mo puntahan. O dili kaya yung iba, si ano po ba? Pag nag-usap, hinanap, sinabihan yung kaibigan, nasan ba si ganito? Nasa computer room yan, mahilig yan mag-computer. Doon mo makikita yan, laging nandun yan. Si ano? Nasa library yan. Mahilig yan magbasa, mag-aral. Ang nakakakilala, ang nakakakita. Si June, nandun yan sa kusina, nagluluto yan, kain niya ng kain, nagluluto ng pansit canton yan, pag hindi gusto ang ulam. No? Naalala ko po noon, meron kami isang kaklase. Hindi namin mahanap-hanap. Isang oras na kami sa kakahanap. Miya-miya, bigla siyang dumating. Sabi namin, kanina ka pa namin hinahanap, nandiyan ang magulang mo. Saan ka pa galing? Sabi niya, galing ako doon sa chapel. Napatawa kami, sabi namin, madasalin ka pala. Walang nakaisip sa amin na nandun siya sa chapel na nagdarasal. Ang nakakakilala, ang tunay na nakakakita. Kilala ba talaga natin si Jesus? Kaya pala si Simon, nung wala si Jesus, sabi sa ebanghelyo,
Madaling araw pa lang, madilim pa lang, umalis si Jesus. Pagkagising ng mga alagad, nandiyan na yung mga tao. Ang tanong nila, nasaan si Jesus? Anong sabi ni Simon? Tiyak ko nagdadasal yan. Kita nyo, kilala nila si Jesus. Nagdadasal yan. Kaya malamang nasa isang tahimik at ilang na lugar si Jesus. Kilala nila, kaya nakita nila. Alam ng mga alagad, gaano kahalaga ang panalangin kay Jesus. Bakit? Ano nga ba ang panalangin kay Jesus? Hindi lang ito paghingi o paghiling. Sa panalangin, humuhugot ng lakas si Jesus. Alam niyo po, kung bibigyan ko ng isang taguri si Jesus Nazareno, masasabi ko, dahil sa panalangin, siya'y inspiradong tao. Inspired si Jesus Nazareno dahil lagi siyang nagdadasal. Inspired. Tingnan nga yung katabi nyo, mukha bang inspired yan? O expired, no? Ha? Inspired ba yan? Mukha bang inspired? O mukha ng lantang gulay? O latang-lata na? O mukhang galit sa mundo? O kasungit? Alam nyo raw po mga kapatid, may tatlong pinaguhugutan ng inspirasyon ng tao. Una raw, may mga taong inspirado dahil sa mga tinatanggap nila sa mundong ito. Ito ang sukatan ng kanilang inspirasyon. Kaya may mga taong tuwing akinset katapusan, inspired. Kasi may pera, no? Di ba? Pag may pera ka, ang liksi-liksi mo, no? Tatawagan mo pa, labas tayo, ikot tayo. Pag wala ng pera, wala na, lobat na, expired na. Di ba? May mga taong ganun, kung ano ang tinatanggap mo, kaya, sa isang linggo, Valentine's Day na, sino ba yung mga inspired? Ay, wala akong love life, expired, no? Pero yung iba, dahil may natatanggap akong pag-ibig, inspired ako. Minsan ganun, yun ang pinaguhugutan natin. Kaya pag pinapalakpakan ka, pinapasalamatan ka, kinikilala ka, pag marami kang likes, marami kang followers, inspired ka. Pag wala, ikaw na lang ang nag-like sa sarili mong post, kawawa ka naman, no? Ikaw na lang, malungkot ka. Ganun ho ba tayo? Nakabase sa ibinibigay ng mundo? Ang ikalawang pinaguhugutan ng inspirasyon ng tao ay kapag gusto nila yung ginagawa nila. May mga taong kahit walang sweldo, napakaliksi, napakasigla. Daig pa yung mas malaki ang sweldo. Di ba napansin niyo yun? May mga taong dahil gusto nila yung ginagawa nila. Halimbawa, ang ating mga masisipag na mga nagbo-volunteer dito sa simbahan, galing pa sa Cavite, sa Rizal, sa malalayong lugar. Pero dahil gusto nila ang ginagawa nila, kahit walang kapalit, kahit hindi minsan napapasalamatan. Di ba nung pandemya, nakita natin, ang daming taong tumutulong. Dahil gusto nila yung ginagawa nila. Dahil nakakakita sila ng kahulugan sa ginagawa nila. At naniniwala ko, tayong nagpupunta dito sa Quiapo, sinasadya nyo ang Quiapo. Kaya alam ko, karamihan na nagsisimba sa Quiapo, inspired. Kasi gusto nyo yung ginagawa ninyo. Pag sa ibang simbahan ako nagmimisa, kitang-kita ko yung mga nagsisimbang, alam ko napilitan lang. Kinaladkad siguro nung magulang. Hindi ka kasamang kakain sa labas pag di ka nagsimba. Wala kang baon ngayong linggo pag di ka sumama. Pero dito sa Quiapo, alam ko lahat kayo inspired magsimba. Kahit mahirap dito, mainit, masikip, delikado, gusto nyo yung ginagawa nyo. Yun ang pinaguhugutan ng inspirasyon.
Pero mga kapatid, katulad nung una, may mas mataas pa na paghuhugutan ng inspirasyon. Kasi kung ang pinagkukuhanan mo lang ay yung gusto mo yung ginagawa mo, aminin natin darating ang araw, hindi mo na magagawa yung ginagawa mo. Pag matanda na tayo, pag may sakit na tayo, pag hindi na tayo ganun karangya, baka pag kinukulang ka na, kung dati-rati kaya mong tumulong sa marami, pagka kinakapos ka na, yung choir natin, halimbawa, darating ang panahon, hindi na kaya ng boses natin, o hindi na kaya ng mga tuhod natin. Kaya may mga taong pag hindi na nila nagagawa, na-expire na rin. Hindi na sila inspired kasi nasanay sila sa kung ano yung ginagawa nila. Kaya pala may pangatlo na pinakadalisay na pinanggagalingan ng inspirasyon. Hindi yung tinatanggap mo sa mundo. Hindi yung gusto mong gawin lang sa buhay. Kung hindi ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at kalooban. Yun daw palang dahilan kaya tayo nagdadasal. Kaya pala si Jesus Nazareno laging nagdadasal para matuklasan niya at matupad niya ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Kaya pala kahit mag-isa lang siya, kahit nahihirapan siya, kahit pinasasakitan siya ng maraming tao, kahit walang utang na loob yung mga tinulungan niya, baliwala lahat yan kay Jesus Nazareno. Dahil nagdadasal siya at alam niya, iwan niyo man ako, maraming man akong pagsubok, kasama ko lagi ang Ama. Hindi ako iiwan ng Ama. At lagi akong may lakas at kapayapaan sa buhay. Kaya pala malakas ang loob natin pumunta rito, lalo na dito sa Quiapo, sapagkat alam natin, tutulungan tayo ni Jesus Nazareno sa ating pagdarasal. At ang tunay na pagdarasal, hindi lamang matanggap ang hinihiling, kung hindi matanggap ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Ito raw ang bukal ng inspirasyon, ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Sana nga po tayo mga deboto sa ating pagdarasal tuwina, sa ating pagsisimba lagi, sa ating pagtawag sa Kanya, ito ang ating matanggap para kung anuman ang ating harapin sa buhay, nakatindig tayo, taas noo pa rin tayo, at tuloy pa rin tayo, sapagkat kapiling natin si Jesus Nazareno. Ang nakakakilala sa Kanya, ang makakakita sa Kanya, ang tunay na nagdadasal, ang makatatanggap ng pag-ibig at kalooban niya. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat hinahanap ka namin. Alam niyo po ang pinagdaraanan naming lahat ngayon dito. Alam niyo po ang mga pangangailangan namin, ang mga pagdurusa namin, ang mga katanungan namin. Bumabaling kami sa iyo sapagkat kami iyong mga kaibigan at mga alagad. At nais namin kayong lalong kilalanin upang lalo namin kayong makita. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan at tulungan niyo po kaming magdasal. Tunay na pagdarasal.
sapagkat sa aming pagtawag sa iyo, aming matatanggap ang iyong pag-ibig, ang iyong kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kami mawawalan ng pag-asa, hindi kami magsasawa, sapagkat nandyan ka lagi para sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.